Umalis na rin tayong humihindi. Napakaganda ng music nyo, music choice. Let's go. Ito na nga raw si Catherine Bernardo at si May. Ay nagli-live-in na daw. Oh? Totoo pa yan? Yun ang sabi sa akin ito. Siyempre hindi naman tayo makaka-confirm yan. Sila, kung totoo o hindi. Bakit? Paano naman nalaman ng source mo? Source nga, di ba, Mamaloy? Okay. Ano, di ba, hindi ko nga tayo sa magkapit-pitan man ng itlog. Di ba? Hindi dapat natin sila nilaglag. Di ba? So bakla yan kasi nilaglag. Nilaglag siya. Laglag, hindi laglag. O tapos, sorry naano ko. Kung sabi ng source mo nagli-live-in na sila, ano to, bahay? Eh sabi nga sa isang kondo. Siyempre, kung nagli-live-in sila sa isang kondo talaga, hindi sa dalawang kondo. Kasi Tag-isa? Hindi ko live-in. Ako yan ang dapat nating makuhaan ng confirmation or denial. Kung gaano katotoo na nagli-live-in na si Catherine at si Mayor Alcala. Di ba yun? So ang susunod na balita nito ay huwag kang dadayo ng Lucena. Ha? Okay May ba? inquiry pa naman mag-guest si Jex sa ano. Sa Lucena. Ganun ang sinasabi ko, Jigsy. Nababash naman si Catherine Bernardo dahil sa kanyang silence sa corruption issue. Bukod kasi sa hindi pag-attend ng rally, wala ring statement sa social media ang so-called Asia superstar. Depensa naman ng ilang fans, nagpadala naman ang Bernardo family ng food and drinks for rallyists, and actions speak louder than words. Naging usap-usapan recently na nag-date sina Catherine at Lucena City Mayor Mark Alcala. Hello Catherine fans! Ito na nga ha. Kinilig si Sir Alden mga kasembreros. Kanina ko lang ito nalaman nung na-spotted na isang Catherine admin no, na dito na kinilig pala si Sir Alden dito sa Palagi na song choice no ng Minatay Ashley mga kasembreros dun sa Stars on the Floor nga dun sa ano kasi palagi yung siniyaw nila mga kasembreros. So naalam natin na theme song at saka favorite song ng Catherine movie na Hello Love Again mga kasembreros. Tapos sabi ni Sir Alden sa huli, napakaganda ng music choice, no, song choice nila. Let's go, sabi ng ganun. So narinig na naman natin yung Let's Go no ni Sir Alden. So alam natin mga kasembreros, no, siguro he was remembering and he was thinking attorney mga kasembreros while watching the performance of kay Ashley mga kasembreros at saka ng kanyang partner. Hindi ko lang kung si Patrick ba ito. Hindi ko lang mga sorry po. So yun no. Sabi ito, ba't kinilig ka sa music choice nila Pops? Sabi ng ng admin mga kasembreros. So alam na natin no, kasi nga Sir Alden at saka si Ma'am imposible hindi niya maalala ito. Ito yung kanilang favorite song at saka theme song ng kanilang pelikulang blockbuster na Hello Love Again mga kasembreros no, at saka mga Catherine-atics. So let's leave it as it is mga kasembreros ha, kasi po sila ay secret no, private but not secret mga kasembreros ang peg ng Catherine. And then ito, next item natin, so may pasilip no si Sir Alden dun sa maging mukha ng kanyang bahay or ng kanyang bungalow mga kasembreros or mansion, powered by smartage.ph. So ang ganda no, very solemn, very peaceful, very calming mga kasembreros no, yung type ng bahay ni Sir. Ang ganda, may parang piano pa siya mga kasembreros kasi nga ay inspired by ano din ito no ng Scavolini mga kasembreros. So smart lighting, redefining your space for greater moments. So ito yung gusto ni Sir Alden, yung tahimik mga kasembreros no na lugar or tirahan. So this is smart lighting. So parang yung hina-highlight niya dito ay yung magiging ilaw. So pero ito yung parang type niya na no na interior design, greater detail, greater control. Tapos ito yung parang may mga aircon of course no.
greater beauty, and so on, mga kasombrero. So, ito po ay para sa sarili niya, tapos iba rin yung kanya magiging bahay sa sa future, na kung saan ay pag may partner na siya, mga customers. SmartAge or smartage.ph. So, ito po siya, mga customers, no? So, tapos may isa pa siyang pinost na parang ito yata yung yung mga cabinet, mga kasombreros, no? Para magiging kitchen. Mga kasombreros, lagayan ng mga kitchen utensils or kitchenwares, mga kasombreros. Yung cupboard, parang cupboard dito, mga kasombreros, no? Itong nasa gilid, no, na kulay puti. And then ito, so next item natin, mga kasombreros, ito na nga, hot topic na naman ito, mga kasombreros, na grabe naman, nag-live-in daw sina Mayor Mark Alcala at saka si Ma'am Catherine, nag-live-in na daw sa isang condo, mga kasombreros. So, nakakatawa ito, no? Parang actually, kung nakita ko sa mga comment section, kapag ganito na, parang pwede na magdemanda pwede na magdemanda si Mami Min dito kapag ganito na, parang below the belt na talaga. Parang dati, di ba, sabi nagpunta si si Ma'am Catherine kasama si Mayor Mark Alcala sa Australia, tapos malaman-laman na lang natin, lumabas yung ebidensya, lumabas pa rin si Mayor Alden pa rin ang lumabas. So parang nakakatawa ito, mga to, no? Parang according sa source, tapos never naman nagkaroon ng picture, never nagkaroon ng isang video. So parang yung kasama lang ito na host, no, ni Sir Audrey Diaz, mga kasombrero sa likod. Na parang source na parang sinabi sa kanya, tapos yun nga, hindi naman daw sila yung makapag-confirm kundi si Ma'am Catherine. At saka wala naman talaga, no, sa akin, kung public figure ka like Mayor Mark Alcala and then sobrang sikat mo like Ma'am Catherine, no, phenomenal box office cinema queen, kung makita kayo sa public, no, talagang maiispatan kayo, mga kasombreros, kahit na gaano mo katago. Tulad nito, no, nag-live-in na daw, so parang hindi naman ito katanggap-tanggap, no, na parang balita na nagliligaw. So, magsisilabasan na naman dito ng mga ebidensya kay Sir Alden na naman, mga kasombreros. Tingnan nyo, kasi kahit isang picture, isang video, wala, no, as in zero, mga kasombreros. So, ito ay parang, nila, no, parang sa source, mga kasombreros, and so on. Tapos, wala naman kahit isang ebidensya. Tapos hindi naman wala naman talaga, mga kasombreros, kahit isang ebidensya. So siguro pag may ebidensya, sa kanila tayo parang dati ang dami ng basta nung time na punta ng Australia and so on, so wala, mga kasombreros. So as in fake news or fake information po ito, mga kasombreros. Itong yung balita or parang sinasabi nila about kay Mayor Mark Alcala. And then ito, so next item natin, mga kasombreros. Ang kulit na ito, sina Angel at saka si napagtripan nila, no, si Daddy Bay, mga kasombreros, sa kanilang bahay. Si Daddy Bay kasi ay parang natutulog, no, parang after niya mag table tennis. Tapos na-recall niya, tapos naglalaro na naman siya, mga kasombreros. Tapos kunwari na parang na-addict na siya sa kanyang laro and so on. Tapos parang napagod siya. Tapos sina Angel ay binibidyohan yung kanyang daddy, mga kasombreros. Tapos akap-akap niya yung ping-pong, mga kasombreros, no, or paddle. So ang kulit ng magtatay na ito, mga kasombreros. So dito mo nakita na maganda yung relationship at saka pagpapalaki, no, kina Angel, kasi parang nagiging tropa na lang nila. Parang nagiging tropa na lang ni Daddy Bay yung kanyang mga anak. Pero may boundary, no, kung kinakailangan. And then ito, so binilita din pala, no, si Ma'am Catherine, mga kasombreros, na yun nga, no, na binabash siya or parang kino-question, kinikriticize ng mga citizens dahil na ay tahimik siya sa issue ng corruption, mga kasombreros. So nabalita siya sa Billionaire News Channel na sikat din po, no, na network, mga kasombreros. So, ito yun sa kanyang pagkabalita, mga kasombreros. Tapos, nga, no, dito nagtumulong na nga yung Bernardo family. So, para sa kanila, hindi pa rin sapat yun, pero hayaan na natin sila. And, yun nga, no, pinakadulo rin dito ay na rin nila si
na na-mention din nila sa huli yung pag-date daw ni na Mayor Mark Alcala at saka ni Ma'am Catherine, which is fake news ulit mga kasombreros. So nakuha lang din nila ito sa it's either kay Sir Ogie Diaz, no? At saka sa ibang sources mga kasombreros. Pag may ebidensya, saka na tayo maniniwala. So as simple as that mga kasombreros. Alright, so yun lang sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 23, 2025, Tuesday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at relevant po nito mga kasombreros ha. Ang title natin, Tayong Malalakas. Romans 15 verse 1, We who have strong faith should help those who are weak. We should not live to please ourselves. Napakalalim ito mga kasombreros ha, na sinabi dito ni Apostol Pablo. Sa isang tahanan, kung sino yung mas maraming income, kunwari hindi pa naman married or hindi pa naman hiwalay sa pamilya, puro single pa naman lahat. So, kung sino yung may mas malaking income, ay siya po yung mas maraming naiaambag sa pamilya, tama? Yung sa mga anak na maliliit pa, yung magulang na malalakas, yung tatay, no, lalong-lalo na, siya yung nagpo-provide, siya yung nagtatrabaho, siya yung nagsisipag mga kasombreros at mag-earn para sa kanyang mga anak, no? Tapos, kung sino ang malakas, okay? Yung family ay ang pinaka-basic na unit ng ating society. So, dito sa picture na isang pamilya, kung sino yung mas malakas, kunwari may mga mahihina na matatanda tayo sa bahay, no, kagaya sa amin, may mga may sakit for example, so hindi na nila kayang trabaho. So kung sino yung malakas, siya po yung tumutulong, di ba? So siya po yung kumbaga pa inaasahan, tama? So ganoon din po sa picture at sa totoong buhay ng mga mananampalataya. So because we are a big Christian or spiritual family, kasi meron tayong biological family, ng ating nanay, tatay, and so on. Tapos, meron tayong spiritual family, yung sa simbahan naman. Tapos, kung ating susumahin ang mundong ito, ang buong earth, mga kasombreros, let's say may mga Christian sa Amerika, may mga mananampalataya sa Germany or sa Japan, may mga Christian brothers and sisters tayo sa Korea, and so on. So, sila po yung ating spiritual family. So, hindi man tayo magkakilala, pero we have one Father, we have one God, mga kasombreros sa langit, and that is God the Father. So, yun po mga kasombreros sa simbahan, nasasabi ni Apostol Pablo dito na tayong mga malalakas sa pananampalataya, tulungan natin yung mga yung mga mahihina. Kagaya ng isang agila, no? Kapag yung anak niya ay hindi pa kayang lumipad, so nandyan yung nanay or tatay na agila para tulungan sila mga kasombreros na matuto ng kanilang sariling lumipad. So, ang verse na ito ay nag-embody, no, ng empathetic and compassionate nature of Christian teachings. So si Apostle Paul dito ay in-encourage ang mga believers, no, sa atin mga kasombreros to demonstrate patience and understanding towards those who may struggle or stumble in their faith. Ito mga kasombreros, ang larawan ng pamilyang Kristiyano. Kunwari sa akin, no, sa awa ng Panginoon, no, sa kanyang grasya ay ako po ay binigyan niya ng talino, ng kaalaman, no, at saka spiritual boldness, yung malapit ba na relasyon sa Panginoon mga kasombreros. So ang ginagawa ko, yung mga pamangkin ko, nanay ko, stepfather, and yung kapatid ko. So parang ako yung kung minsan talagang hinayaan ko sila na magbasa ng Biblia or mag-lead ng Bible study and so on kada gabi. So pero yung pamangkin ko, since bata pa siya, so ako yung kunwari, tinuturing ko sila na weak, no, mahina pa sa pananampalataya. So, I'm here, no, sa awa ng Panginoon, no, I'm not boasting, I'm not bragging, no. Sa awa ng Panginoon po ay tinuturuan ko sila at tinutulungan ko sila mga kasombreros kasi weak pa sila, na kumbaga pa ay mahina pa sila sa pananampalataya. So, tayo, kapag hindi tayo malakas sa ating pananampalataya, we cannot guide someone, okay? Hindi natin pwedeng turuan sila kung wala tayo. Kasi you cannot give what you don't have. Kunwari, humingi sa yung anak mo ng 10,000, tapos wala kang 10,000. So, parang ganun lang siya. So, kung wala kang knowledge or understanding, or wala kang pananampalataya, hindi mo marirelay. Kung pa hindi mo maipapasa yung pananampalatayang iyon. Kasi wala ka naman mga kasombreros. So, parang ganun siya, no? Parang wala kang
materially and immaterially and spiritually speaking, ay wala kang may papasa at wala kang may bibigay kasi nga wala ka nun mga kasus. As simple as you cannot give what you don't have. Paul emphasizes the importance of showing grace and support to those who may be struggling in their spiritual journey by urging believers to bear with the failings of the weak. So sa simbahan may tinatawag na discipleship mga kasambreros, no? Kapag ikaw ay isang leader or a servant leader ang tawag doon mga kasambreros, no? Kasi hindi naman sila dyan para sa posisyon but they're serving it with servant's heart mga kasambreros. So may mga servant leader na nag-guide. Sila yung nagtuturo sa mga bago, sa mga na-invite for example sa church, no? And so on. So sila yung kumbaga pataga-akay ng mga kaluluwa mga kasambreros. And nung sinabi ni Apostle Paul dito sa Romans 15:1 na kung saan nga yung Romans 15 yung kabuuan, yung verse 1 mga kasambreros ay ito yung foundational document, no, ng Christian theology. And ang verse na ito nag-emphasize ng kahalagahan ng selflessness, okay? Hindi selfishness, kundi selflessness. Talagang relevant na relevant ito mga kasambreros sa ngayon, no? Kasi talagang talamak ang selfishness sa ating mga leaders sa government mga kasambreros. Hindi natin nilalahat, no? Talagang kasi binabalita din naman mga kasambreros and yun ang totoo. At ang community natin sa ating Christian life, apektado lahat mga kasambreros, no? Domino effect kasi yun, lalong-lalo na yung mga nasa underlining, yung mga tao, yung mga pamilya na nasa may hirap na estado, talagang kunwari, yung bahain na area. So, sila talaga yung very affected mga kasambreros. So, sabi ni Apostle Paul dito, the two key phrases stand out, strong ought to bear with the failings of the weak. So, ito yung tulungan natin, no? Yung may mahihina sa pananampalataya. So sabi ito ay GNT kasi yung aking NLT kasi ang aking version na ito, no? We who have strong faith should help those who are weak, no? Tulungan natin sila mga kasambreros. Hindi tayo dito para mag-condemn. Hindi tayo nandito para sabihin papamukha mo talaga sa kanila na, "Oy, makasalanan ka, ako banal ako." O ikaw, wala kang ako may ginagawa ako para kay Lord, ako busy ako sa Panginoon, ikaw wala ka talagang silbi, ganun. So hindi po ganun mga kasama. Tutulungan natin sila with grace na sabi ni Apostle Paul dito, with grace, baka magapa with patience, with love, with help, with concern mga kasambreros and care. So you're doing it with love of God mga kasambreros. Kung magpasa mga ingredients sa isang pagkain, sa isang ulam mga kasambreros, ay lalaki pa natin siya ng dito, love ba? Kapag nagluluto ka tapos walang pagmamahal, ay mararamdaman yan mga kasambreros. Tapos pag nagluto ka naman na puro galit, ay mararamdaman din yan ng kakain mga kasambreros. So parang may galit ang iyong timpla. So parang ganoon din ang ating pag-aalaga at saka pag-lead mga kasambreros sa ating family. So family talaga ang pinakauna kasi ang church ay hindi lamang siya sa physical structure sa labas. Kunwari nag-church kayo sa ganito, may building, pero hindi lang yan mga kasus. Ang pinakaunang ministry at ang pinakaunang simbahan dapat na tinuturing natin ay ang ating tahanan kasi diyan tayo nabubuhay araw-araw. So tama naman na nagsisimba tayo bawat araw, about that Sunday, pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung pang-araw-araw natin na buhay, yung ating everyday life. How do we treat our parents, our siblings, our children and kids, mga kasambreros, our spouses, no? Paano natin sila itrato? Kasi kahit magsimba ka naman bawat Sunday, tapos ugali mo naman sa everyday, sa tahanan, sa loob ng tahanan mo, sa kaibigan mo, or sa anumang sabi ng mga tao dyan sa palibot mo, ay hindi naman maganda. So useless din siya mga kasambreros. So Christianity ay hindi siya genuine, hindi siya sincere mga kasambreros. So dapat hindi po ganun ang mangingiral sa atin. So yung ating pananampalataya ay may genuineness ba, may sincerity, yung ating care, concern sa ating kapwa mananampalataya, especially sa ating magulang, anak, asawa, and so on, ay tunay at saka rooted, founded sa pag-ibig ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, so kaya tayong malalakas ay tumulong at tutulong sa kanila. Kahit sa panalangin, no? Talagang number one, dapat na malakas tayo sa panalangin mga kasambreros because prayer works powerfully and amazingly. So yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at a spirit of support and help sa mga nangangailangan at may hina sa pananampalataya. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga friends and paalam po.
I love you.